Nangyari ang lahat ng walang babala, isang lihim na nagbago ng buhay ko magpakailanman. Hello, ako si Marikit, 21 taong gulang. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas. Nangyari sa akin ang isang pangyayaring hindi ko inaasahan, isang lihim na naglalaman ng matinding emosyon at pagsubok sa pagitan ng pamilya. Sa edad na iyon, bigla ang nagbago ang takbo ng buhay namin nang mawala ng trabaho ang tatay ko sa pabrika sa Lipa, habang si nanay naman ay abala sa kanyang trabaho bilang nurse sa isang ospital sa Maynila. Madalas ay night shift kaya bihirang makauwi. Dahil sa hirap ng panahon, napagpasyahan ng mga magulang ko na ipadala ako sa aming tiyahin sa isang baryo sa bayan ng Taal habang inaayos nila ang aming kalagayan. Ang bahay ni Tia Liza ay luma, may mga sirang bintana at sahig na palaging sumisigaw sa tuwing tatahak ako rito. Pero ang bakuran ay isang paraiso, puno ng mga mangga, santol, at mga lumang duyan na nag-iingay sa simoy ng hangin. Ang amoy ng tsokolate, nyog, at tinapay na niluluto ni Tia tuwing Sabado ay pumapawi ng lungkot. Doon ko nakilala si Tito Vito, asawa ni Tia. Isang matangkad at matipuno na lalaki na may maitim na mga mata at laging nakasuot ng lumang jacket at tsinelas. Siya ay nagtatrabaho bilang driver ng mga kargamento, mga kahon ng kasangkapan at materyales sa konstruksyon. Tahimik siya, pero laging may malambing na tingin kapag ako ang tinitingnan. Para sa akin noon, siya ang simbolo ng seguridad sa gitna ng kaguluhan. Sa araw-araw, pumapasok ako sa lokal na kolehiyo ng agrikultura sa bayan. Nagigising ako ng alas 6 ng umaga, sumasakay ng jeep ng halos 1 oras bago makarating sa paaralan. Pag-uwi, lagi akong nakikipagkwentuhan kay Tia sa kusina habang may radyo sa background at ang tahimik na buhay sa baryo ang pumapaligid. Hindi nagtagal, naisipan kong maghanap ng part-time na trabaho, hindi dahil sa kinakailangan, kundi dahil gusto kong magkaroon ng sariling pera para sa mga simpleng bagay tulad ng pabango o bagong damit. Nilibot ko ang mga tindahan, botika, at kahit yung post office, pero palagi akong tinatanggihan. Hanggang sa isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, biglang sinabi ni Tito, bakit di sumama ka sa akin sa pag-aayos ng mga kargamento? Kailangan ko ng katulong para hindi ako masyadong mabigat sa trabaho. Napatingin ako sa kanya ng may pagkagulat. Inalok niya ako ng maliit na sahod, pero patas at mula sa puso. Tahimik si Tia, umiti lang siya ng bahagya. Kinabukasan, nagising ako ng maaga, nagsuot ng leggings, simpleng t-shirt, at hoodie, kasama ang lumang sapatos na komportable. Puno ng kaba ang puso ko nang sumakay ako sa kanyang jeep, lalo na nang unang beses kaming naglakbay papunta sa isang maliit na bayan malapit sa Talisay, kung saan may inaayos silang bahay. Pagdating doon, amoy lavender ang bahay, may mga kristal na baso sa aparador, at natakot akong hawakan ang mga ito sa simula. Tinuruan ako ni Tito kung paano maingat na balutin ang mga gamit-gamit ang papel at lubid. Mabilis at maingat ka. Bihira akong makakita ng tulad mo, sabi niya habang nakangiti. Sa pagtatapos ng araw, binigay niya sa akin ang bayad at isang maliit na supot na may bagong damit, isang puting tank top na may magandang hiwa at maikling shorts na gawa sa denim na may mga bordang disenyo sa gilid. Napanganga ako sa sorpresa, ngunit ngumiti lang siya at sinabi, salamat sa tulong mo ngayon. Dumating ang gabi at hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari. Ang dalang damit ay hindi lamang regalo, parang mailihim na nag-ugnay sa amin. Sa mga sumunod na araw, naging maganda ang samahan namin ni Tito. Palagi siyang nakangiti at madalas ay nahuhuli ko ang mga titig niya na tila may ibang kahulugan. Ngunit ng isang gabi, kumatok siya sa kwarto ko na may dalang isa pang supot. Sa loob nito, may manipis na gintong kwintas na may palamuting paru-paro na kumikislap sa dilim. Huwag mong sabihin kahit kanino, bulong niya. Lihim na ito sa pagitan natin. Hindi ako nakatulog buong gabi, nakatingin sa kwintas na parang susi sa isang mundo na gusto kong takasan at sabay na saluhin. Simula noon, napapansin ko na ang bawat haplos niya, bawat tingin sa akin, ay may taglay na kuryenteng pumipintig sa puso ko. Ngunit paano ko mapagtatanto ang hangganan ng aming lihim? Nangyari ang lahat nang biglaang pumasok sa buhay ko ang isang lihim na nagdulot ng matinding kaguluhan. Hello, ako si Marikit, 21 taong gulang, at sa maliit na baryo ng Taal ako naninirahan pansamantala habang inaayos ng pamilya ko ang aming kalagayan sa Lipa. Sa araw-araw, dumadaan ako sa mahahabang paglalakbay papunta sa kolehiyo sa bayan,
at pagkatapos ay bumabalik sa bahay ni Tia Liza at ni Tito Vito, ang mga taong naging bahagi ng bagong mundo na unti-unti kong tinatanggap. Sa mga unang linggo, ang buhay sa baryo ay tila payapa, puno ng mga simpleng gawain at tahimik na sandali. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman ko na may kakaiba sa pagitan namin ni Tito. Ang mga maliit na regalo niya, isang kwintas, isang pulseras na may perlas, at isang maliit na notebook na may balat na pabalat, ay parang mga lihim na mensahe na hindi ko lubos maintindihan. Si Tia Liza ay abala sa kanyang mga gawain sa halamanan, kaya madalas kami ni Tito lang ang magkasama sa bahay. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho sa pag-aayos ng mga kargamento sa isang malapit na bayan, inalok niya akong sumama sa kanya upang maligo sa isang ilog na di kalayuan. Mainit ang panahon kaya tinanggap ko ang paanyaya niya ng may pag-aalinlangan. Dumaan kami sa makipot na daan patungo sa isang maliit na gubat, at doon ay may makipot na ilog na may malinis na buhanging pampang at mga punong saling na nakayuko sa tubig. Nang magbihis ako, nanatili akong nakaitim na simpleng panloob na may borda, medyo mahirap itago ang kaba at hiya sa katawan ko. Ang lamig ng tubig ay tila niyayakap ang buong katawan ko, at sa sandaling iyon, ang lahat ay naging inosente, parang bata na naglalaro sa tubig. Ngunit nang lumapit si Tito sa tubig na nakasuot lamang ng maikling shorts, ang puso ko ay naging mabilis ang pagtibok. Tumingin siya sa akin ng tahimik, malalim, at parang may sinasabi na hindi niya maipaliwanag. Marikit, ikaw ay matanda na, bulong niya nang halos mapalapit sa akin. At matalino ka rin. Naiintindihan mo ba ang lahat? Hindi ako sumagot, niyakap ko ang sarili ko ng mahigpit, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Dahan-dahan niyang inilagay ang daliri sa pisngi ko, tila pinag-aaralan. Hindi kita sasaktan, sabi niya na may halong lambing at pag-aalala. Parang dumating ka sa tamang panahon sa buhay ko. Nilapitan niya ako ng mas malapit pa, at nadama ko ang kanyang hininga sa aking tenga. Ngunit bigla akong lumayo sa tubig, pumasok sa damit ko, at umalis ng walang paalam. Sa loob ng sasakyan tahimik kami. Bago kami makarating sa bahay, mahina niyang sinabi, pasensya na, kalimutan mo na lang ito. Ngunit hindi ko makalimutan. Ang gabing iyon ay nagtanim sa akin ng damdaming mahirap ipaliwanag, isang halo ng takot, pagnanais at pagkalito. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa mundo niya, sa mundo namin, at sa sarili kong puso na unti-unting bumabalikwas sa mga nararamdaman. Sa kabila ng lahat, naramdaman kong may isang lihim na bumabalot sa amin, isang lihim na hindi ko pa handang harapin. Lihim na nagdilim ang lahat sa paligid ko, isang kwento ng pagnanasa at takot na hindi ko inasahan. Hello, ako si Marikit, 21 taong gulang, at habang naglalakbay ako sa pagitan ng baryo ng Taal at kolehiyo sa bayan, unti-unti kong naramdaman ang mabigat na bigkis ng damdamin na nag-ugnay sa akin kay Tito Vito. Ang lalaking tila mailihim na mundo na pinag-iingatan niya. Sa kabila ng saya at simpleng buhay, may mga sandaling hindi ko maintindihan ang mga kilos niya, ang mga titig, mga regalo, at ang mga sandaling tila gusto niyang lumampas sa hangganan ng aming relasyon. Nangyari ang lahat ng isang umaga, habang nag-aaral ako sa kusina ng bahay ni Tia Liza. Naghahanda siya ng mga paborito kong kakanin, at habang inaayos ang mga ito, napatingin siya sa akin ng maihalong pangamba at pag-aalala. Marikit, kumusta ka na? Parang may tinatago ka, sabi niya, ngunit hindi ko sinagot. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin, at napaisip ako kung hanggang kailan ko kayang itago ang lihim na bumabalot sa akin. Isang araw, habang nag-aayos kami ng mga kahon sa isang lumang bahay sa bayan ng San Juan, hindi inaasahan na biglang lalapit si Tito sa akin. Habang ako'y nagbabalot ng mga salamin, marahang inayos niya ang sinturo ng aking damit. Napatingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang damdamin na mahirap ipaliwanag. Tagal na kitang tinatago sa puso ko, Marikit, bulong niya na halos marinig ko ang pagkabigla sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ang puso ko ay tila sumabog sa sobrang saya at takot. Ngunit bago ko pa man masabi ang anumang salita, mabilis siyang umalis, iniwan akong naguguluhan at nag-iisa sa gitna ng lumang bahay na puno ng alaala. Dahil sa mga pangyayaring iyon, unti-unti kong napansin ang mga pagbabago sa sarili ko. Nagsimula akong magbihis ng mas maayos, mga blouse na may kaunting ukit sa liig, maikling palda, at mga pabango na binili ko ng sarili ko, kahit pamaliit lamang ang sweldo ko. Ang bawat kilos ko ay naging mas maingat, para mapansin niya,
para maramdaman niya na ako ay maihalaga sa kanya. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko ang pag-aalangan at takot, takot na baka masira ang aming samahan o masaktan ako sa huli. Isang gabi, nagpa siya akong maglakad sa bakuran habang nakasuot ng puting blouse na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng mangga ay naglalagas na. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naisip ko kung ano ang hinahanap ko sa relasyon namin ni Tito. Isang sagot, isang pangako, o baka isang kasagutan sa sarili ko. Habang nakatanaw sa malawak na langit, hindi ko maiwasang isipin hanggang kailan ko kayang itago ang lihim na ito. Hanggang kailan ko kayang maglaro sa apoy na maaaring sumunog sa akin. Ang lahat ay tila isang laro ng damdamin na hindi ko pa alam ang katapusan. Ngunit sa puso ko, may isang tinig na nagsasabing, ito pa ang simula. Isang araw na puno ng init at alinggaw ng mga lihim, ito ang simula ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Hello, ako si Marikit, 21 taong gulang, at sa baryo ng Taal ako pansamantalang naninirahan habang nag-aaral sa kolehiyo. Ang mga araw ko ay puno ng paglalakbay, pag-aaral, at pagtulong kay Tito Vito sa kanyang trabaho bilang driver at tagapagdala ng mga kargamento. Sa likod ng mga simpleng gawain, unti-unti kong naramdaman ang masalimuot na ugnayan namin ni Tito, isang lihim na naglalaman ng tensyon at pagnanasa. Isang hapon, matapos ang mahabang biyahe mula sa bayan ng Lobo, nagpa siya si Tito na paupuin ako sa tabi ng ilog na hindi kalayuan mula sa aming bahay. Mainit ang panahon, kaya't natuwa ako sa kanyang mungkahi. Pumasok kami sa isang makipot na daan patungo sa isang maliit na gubat, hanggang sa marating namin ang ilog na may malinis na tubig at buhanging pampang. Habang nagbibihis ako sa tabi ng ilog, suot ko ang simpleng itim na panloob na may bordang disenyo, na bagaman simple ay nagpapakita ng aking pagkababae. Ang lamig ng tubig ay tila nagbigay ng kakaibang ginhawa sa init ng araw. Ngunit nang lumapit si Tito sa tubig, suot ang maikling shorts, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang matipuno at kayumangging katawan. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin nang may kakaibang init, tila may sinasabi na hindi niya kayang ipahayag sa salita. Marikit, alam kong matanda ka na, bulong niya nang malapit sa akin. At naiintindihan mo ang mga bagay na hindi natin sinasabi. Hindi ako sumagot, tinakpan ko ang sarili ko at niyakap ang dibdib ko ng mahigpit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ko gamit ang daliri na nagdulot ng panginginig sa buong katawan ko. Hindi kita sasaktan, sabi niya ng maihalong lambing at pag-aalala. Parang dumating ka sa tamang panahon sa buhay ko. Lumayo ako mula sa tubig at mabilis na nagsuot ng damit, iniwan ang mga tanong na bumabalot sa isip ko. Sa sasakyan, tahimik kami. Bago kami makarating sa bahay, mahina niyang sinabi, pasensya na, kalimutan mo na lang ito. Ngunit ang mga salita niya ay hindi ko maiwasang balikan sa isip. Ang gabing iyon ay nagtanim ng damdaming mahirap ipaliwanag, isang halo ng takot, pagnanais at pagkalito. Mula noon, napansin ko na ang bawat haplos at bawat titig niya ay may ibang kahulugan. Ang mga maliliit na regalo na ibinibigay niya, isang kwintas, isang pulseras na may perlas, at isang maliit na notebook, ay parang mga lihim na mensahe na nagtuturo sa akin sa isang daan na hindi ko pa lubos maunawaan. Ngunit paano ko haharapin ang lihim na ito? Paano ko tatanggapin ang nararamdaman ko habang alam kong may hangganan ang aming mundo? Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang bigat ng pagpili, ang pagpiling harapin ang damdamin na unti-unting kumukulo sa puso, o ang pagtakas sa katotohanan na minsan ay nagbigay ng saya at gulo sa buhay ko. Ang kwintas na may palamuting paru-paro ay patuloy na kumikislap sa dilim, paalala ng isang lihim na hindi ko pa handang ipagsapalaran. Sa puso ko, may isang tinig na nagsasabing, hindi ka na pabalik. Isang araw na puno ng init at pag-aalangan, dahil dito nagsimula ang kwento na hindi ko inaasahan. Hello, ako si Marikit, 21 taong gulang, at pansamantalang naninirahan sa isang maliit na baryo sa bayan ng Taal habang nag-aaral sa kolehiyo sa bayan ng Lipa. Sa kabila ng mga simpleng araw na puno ng mga paglalakbay at pag-aaral, unti-unti akong nahuhulog sa isang lihim na nag-ugnay sa akin kay Tito Vito, ang matipuno at tahimik na driver ng mga kargamento na naging bahagi ng aking buhay. Isang hapon, matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho sa pag-aayos ng mga kahon sa isang lumang bahay sa bayan ng San Juan, nangyari ang isang sandali na nag-iwan ng malalim na bakas sa aking puso. Habang ako'y abalang nag-iimpake ng mga salamin, biglang lumapit si Tito sa akin.
Marahan niyang inayos ang sinturo ng aking damit na parang may gustong sabihin, ngunit nahihiya. Napatingin ako sa kanyang mga mata, naglalaman ng damdaming mahirap ipaliwanag. Tagal na kitang tinatago sa puso ko, Marikit, bulong niya, na halos marinig ko ang pagkabigla sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang puso ko ay tila sumabog sa sobrang saya at takot. Ngunit bago ko pa man masabi ang anumang salita, mabilis siyang umalis. Iniwan akong naguguluhan at nag-iisa sa gitna ng lumang bahay na puno ng alaala. Dahil sa pangyayaring iyon, unti-unting nagbago ang aking pananamit at kilos. Nagsimula akong pumili ng mga blouse na may kaunting ukit sa liig, maikling palda, at mga pabango na binili ko ng sarili ko kahit maliit lamang ang sweldo ko. Ang bawat kilos ko ay naging mas maingat at sinadya para mapansin siya, para maramdaman niya na maihalaga ako sa kanya. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang takot at pag-aalangan, takot na baka masira ang aming samahan o masaktan ako sa huli. Isang gabi, naglakad ako sa bakuran ng bahay ni Tia Liza, habang nakasuot ng puting blouse na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat. Ang malamig na hangin at ang mga nalaglag na dahon ng mangga ay nagbigay ng kakaibang damdamin sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naisip ko kung ano ang hinahanap ko sa relasyon namin ni Tito. Isang sagot. Isang pangako. O baka isang kasagutan sa sarili ko. Habang nakatanaw sa malawak na langit, hindi ko maiwasang isipin hanggang kailan ko kayang itago ang lihim na ito. Hanggang kailan ko kayang maglaro sa apoy na maaaring sumunog sa akin. Ngunit sa puso ko, may isang tinig na nagsasabing, ito pa ang simula. Hindi ko inakala na ang isang simpleng alok ay magdadala sa akin sa gitna ng isang bagyong hindi ko handang harapin. Hello, ako si Marikit, 21 taong gulang, at pansamantalang naninirahan sa baryo ng Taal habang pinagsisikapan kong matapos ang kolehiyo sa bayan ng Lipa. Ang buhay ko ay puno ng pag-aaral, pagtulong sa mga gawain sa bahay, at unti-unting paglalapit kay Tito Vito, ang driver na tahimik pero may tinatagong init sa mga mata. Matapos ang mga araw na puno ng mga paglalakbay at pagtatrabaho, hindi ko inasahan ang mga nangyari na nagdulot sa akin ng matinding pagkabigla. Ang mga regalo niya, isang gintong kwintas na may palamuting paru-paro, isang maliit na pulseras na may perlas, at mga simpleng bagay na tila walang kahulugan para sa iba. Para sa akin ay mga lihim na palatandaan ng damdamin na hindi niya kayang ipahayag sa salita. Isang gabi, kumatok siya sa pinto ng kwarto ko. May dalang supot na mailaman na hindi ko agad nakita. Nang buksan ko, nakita ko ang manipis na gininto ang kwintas na kumikislap sa ilalim ng mahina na ilaw. Huwag mong sabihin kahit kanino, bulong niya nang halos marinig ko ang takot sa kanyang tinig. Ito ay para lamang sa atin. Hindi ako makatulog buong gabi, paulit-ulit kong tinitingnan ang kwintas sa aking palad. Parang may sinasabi ito na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko na ito ay susi sa isang kwento na puno ng lihim at hindi ko pa handang harapin. Ang mga alaalang lumulutang sa isip ko, ang mga haplos niya, ang mga titig na tila nag-aanyaya ng isang bagay na mas malalim kaysa pagkakaibigan, ay nagdulot ng matinding pagkalito. Naisip ko kung paano kung nagkaroon ng ibang paraan upang harapin ang aming sitwasyon. Sana ay naging mas bukas kami sa isa't isa, o kaya ay nagkaroon kami ng pagkakataong pag-usapan ang mga nararamdaman ng walang kinakatakutan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi madali ang ganitong klaseng relasyon, lalong-lalo na kung may mga hangganan at takot na kailangang lampasan. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, naramdaman ko ang isang halo ng takot at pag-asa. Takot na baka masaktan ako sa huli, ngunit may pag-asa na baka sa kabila ng lahat, may pagkakataon pa itong maging totoo. Ngunit paano kung ang lihim na ito ay maging sumpa? Paano kung ang aming mga damdamin ay maging dahilan ng pagkawasak ng mga bagay na mahal namin? Sa kabila ng lahat, nanatili ang kwintas sa aking palad, isang paalala ng isang lihim na nagbukas ng pintuan sa isang bagong yugto ng aking buhay, isang yugto na punong-puno ng pangamba at pagnanasa, ng pag-ibig at takot. At sa puso ko, alam kong hindi na ako magiging dati pa. Isang lihim ang unti-unting sumiklab at ang mundo ko'y nagbago sa isang iglap. Hello, ako si Marikit, 21 taong gulang, naninirahan sa munting baryo ng Taal habang nag-aaral sa kolehiyo sa bayan ng Lipa. Ang buhay ko ay umiikot sa pag-aaral, pagtulong sa bahay ni Tia Liza, at sa di inaasahang ugnayan kay Tito Vito, ang driver na may mga lihim na pilit niyang itinatago. Isang gabi,
matapos ang isang mahirap na araw ng pagtatrabaho sa pag-aayos ng mga kargamento sa bayan ng San Juan, may nangyaring hindi ko inaasahan. Habang nagbabalot ako ng mga baso, bigla siyang lumapit mula sa likuran at marahang inayos ang sinturo ng aking blouse. Napatingin ako sa kanya, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang damdamin na matagal na niyang itinatago. Marikit, bulong niya na halos pumutok ang tinig sa emosyon, matagal na kitang gusto. Hindi ko na kayang itago pa. Tumigil ako sa paggalaw, ang puso ko ay tumibok ng mabilis, ngunit hindi ko alam kung paano tumugon. Hindi ko inaasahan ang ganito niyang pagsisiwalat, lalo na't alam kong may hangganan ang aming mundo. Ngunit bago pa man ako makasagot, mabilis siyang umalis, iniwan akong naguguluhan at puno ng damdamin na hindi ko maintindihan. Ang mga araw na sumunod ay puno ng pagkalito. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga nararamdaman ko at ang bigat ng kanyang pagsisiwala. Sa gitna ng lahat, nagsimula akong magbago. Pinili kong magbihis ng mas maayos, mga blouse na may kaunting ukit sa liig, maikling palda, at mga pabango na binili ko ng sarili ko. Ang bawat kilos ko ay sinadya para mapansin niya, para maramdaman niya na maihalaga ako sa kanya. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang takot na baka masaktan ako o masira ang aming samahan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa bakuran ng bahay ni Tia Liza, nakasuot ng puting blouse na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat, naramdaman ko ang bigat ng desisyong kailangang gawin. Ang malamig na hangin at ang mga dahon ng mangga ay tila sumasabay sa aking pag-iisip. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naisip ko, hanggang kailan ko kayang itago ang lihim na ito? Hanggang kailan ko kayang maglaro sa apoy na maaaring sumunog sa akin? Ngunit sa puso ko, may isang tinig na nagsasabing, hindi ka na pabalik. Ang lihim ay lumalawak at ang aming mundo ay unti-unting nagiging isang larangan ng damdamin na kailangang ipagtanggol o kalimutan. Sa kabila ng lahat, alam kong ang buhay ko ay hindi na magiging dati pa. Isang gabi na puno ng pag-aalangan at lihim, ang lahat ay nagbago sa isang iglap. Hello, ako si Marikit, 21 taong gulang, naninirahan sa tahimik na baryo ng Taal habang nag-aaral sa kolehiyo sa bayan ng Lipa. Sa likod ng mga araw na puno ng pag-aaral at pagtulong sa bahay ni Tia Liza, unti-unting lumalalim ang koneksyon namin ni Tito Vito, isang relasyon na puno ng mga hindi inaasahang damdamin at lihim. Isang araw, nagpasya si Tito na dalhin ako sa isang maliit na imbakan ng mga plastik na bintana sa bayan ng San Jose. Naghahanda kami ng mga kargamento sa malamig na lugar, at dahil sa lamig, nag-alok siyang ipahiram sa akin ang kanyang jacket. Nang balat niya ito sa aking mga balikat, ang init ng kanyang katawan ay nagdulot ng kakaibang kilig sa akin. Tahimik kaming nagtrabaho, ngunit ramdam ko ang titig niya na hindi ko matakasan. Bigla siyang lumapit at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Hindi mo kailangang manginig, Marikit, wika niya ng mailambing sa tinig. Dapat ay laging mainit ang katawan mo. Napahiya ako sa init ng kanyang mga salita at titig, ngunit hindi ko inalis ang kamay ko sa kanya. Sa halip, hinayaan kong maramdaman ang init ng kanyang palad, na para bang nag-uusap ang aming mga puso sa katahimikan. Pagkatapos ng trabaho, sinundo niya ako pauwi. Nang huminto ang sasakyan sa aming bahay, tahimik kami. Alam kong mali ito, sabi niya ng mahina, pero sa piling mo, parang muling nabubuhay ako. Hindi ko alam kung paano tumugon kaya hinawakan ko lang ang kanyang kamay at dahan-dahang hinalikan. Ang halik namin ay hindi magaspang o madalian, kundi mahinahon at puno ng damdamin, parang isang lihim na naghihintay lamang na mailabas sa dilim. Ngunit sa gitna ng aming paglapit, bigla siyang umurong, at may halong sakit at pag-aalinlangan na sinabi, lumayo ka na. Ngayon, ang tinig niya ay nagdulot sa akin ng matinding kirot, ngunit sumunod ako ng walang tanong. Pagpasok ko sa bahay, naramdaman ko ang bigat ng aming lihim na nagdudulot ng gulo sa puso. Nakaayos ako sa kwarto, nakasuot ng itim na lingerie na may bordang disenyo, habang pinapakinggan ang mahina at malamyos na tugtugin sa radyo. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin, isang babaeng puno ng pagnanasa, takot at pag-aalinlangan. Kinabukasan, nagising ako ng mag-isa, may amoy ng pabango sa paligid. Sa tabi ng kama, may sulat na nakalagay, Marikit, hindi ito pwedeng magpatuloy. Pasensya na sa lahat ng nadama ko. Hindi mo deserve ang ganito. Alis na ako. Huwag mo akong hanapin. Hawak ko ang sulat at ang gintong kwintas, na parang mga alaala ng isang kwentong hindi ko pa tapos isulat.
Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kalayaan, isang mapait na kalayaan na nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang bagong yugto ng aking buhay. Ngunit bago pa man ako makapagpahinga, may kumatok sa pintuan. Isang estranghero ang nakatayo, may dalang kahon. Ikaw na ang bahala ngayon, Marikit, sabi ng boses sa likod niya. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ang lihim ay patuloy na nagbubukas ng mga pinto, at ako'y handang harapin ang lahat ng susunod na hamon. Isang gabi ng matinding damdamin, ang mundo ko'y naglaho sa isang halik at isang lihim. Hello, ako si Marikit, 21 taong gulang, naninirahan sa isang maliit na baryo sa Taal habang pinagsisikapan kong matapos ang kolehiyo sa bayan ng Lipa. Sa likod ng payapang araw, unti-unting sumiklab ang apoy ng aking damdamin para kay Tito Vito, ang tahimik at misteryosong driver na nagdala ng bagyong emosyon sa buhay ko. Ang mga huling pangyayari ay naging matindi at hindi ko inasahan. Ang bawat haplos at titig niya ay naging sing-init ng apoy, na tila sinisiklab ang bawat bahagi ng aking katawan at puso. Ang mga regalo niya, mga maliit na detalye tulad ng gintong kwintas, pulseras na may perlas, at mga pabango, ay naging mga simbolo ng isang lihim na pagnanasa at pag-ibig na mahirap ipaliwanag. Nangyari ang isang gabi na nagbago ng lahat. Sa ilalim ng mahina at malamyos na ilaw, habang ako'y nakasuot ng itim na lace lingerie na nagpapakita ng aking kahinaan at lakas, nagtagpo ang aming mga labi ni Tito sa isang halik na puno ng pagnanasa. Ang halik na iyon ay hindi magaspang o padalian, kundi mahinahon, matamis, at puno ng damdaming matagal na niyang itinatago. Ngunit sa gitna ng init ng aming paglapit, bigla siyang umatras, ang mga mata niya ay puno ng sakit at pag-aalinlangan. Lumayo ka na. Ngayon, ang sabi niya ng maihalong pangulila at takot. Ang tinig niya ay nagdulot sa akin ng matinding kirot, ngunit sumunod ako ng walang tanong, dala ang bigat ng aming lihim na nagdudulot ng gulo sa puso. Pagpasok ko sa kwarto, nakaramdam ako ng kalungkutan at pagkalito. Ang mga tunog ng gabi ay tila nagiging mas malakas, ang patak ng tubig sa lababo, ang pag-uga ng lumang sahig, ang huni ng kuliglig sa labas, lahat ay paalala ng aking kalagayan. Ang lihim na ito ay naging sumpa, isang apoy na hindi ko matigil, at isang sugat na hindi pa naghihilom. Kinabukasan, natagpuan ko ang sulat na iniwan ni Tito, Marikit, hindi ito pwedeng magpatuloy. Pasensya na sa lahat ng nadama ko. Hindi ka deserve ang ganito. Alis na ako. Huwag mo akong hanapin. Hawak ko ang sulat, ang gintong kwintas, at ang mga alaala ng isang kwentong hindi ko pa tapos isulat. Ngunit bago ako makapagpahinga, may kumatok sa pintuan. Isang estranghero ang nakatayo, may dalang kahon. Ikaw na ang bahala ngayon, Marikit, ang sabi ng boses sa likod niya. Ang kwento ay hindi pa tapos, isang bagong kabanata ang nagsisimula, puno ng misteryo, pag-asa, at panganib. Ang apoy ng lihim ay patuloy na naglalagablab, at ako'y handang harapin ang lahat ng susunod na hamon, kahit na ang aking puso ay sugatan. Ang tanong ay hanggang saan aabot ang aking lakas. Isang bagong yugto ang nagsimula, ang lihim ay nagbukas ng pinto sa isang mundong puno ng dilim at pag-asa. Hello, ako si Marikit, 21 taong gulang, naninirahan sa isang maliit na baryo sa Taal habang nilalabanan ang mga hamon ng buhay at pag-ibig. Sa likod ng mga alaala ni Tito Vito, ng mga lihim na halik, at ng mga pagbabagong hindi ko inaasahan, ngayon ay nahaharap ako sa isang bagong realidad. Matapos ang pag-alis ni Tito, tila naglaho ang isang bahagi ng puso ko, ngunit hindi ang apoy na kanyang inilagay sa aking buhay. Ang sulat na iniwan niya ay parang malamig na hangin na pumawi sa init ng aming mga sandali, ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang lakas na bumangon muli. Ang gintong kwintas na iniwan niya ay naging simbolo ng aming mga lihim, isang alaala ng isang pagmamahal na hindi sinang-ayunan ng mundo. Isang araw, may kumatok sa pintuan. Isang binatang hindi ko kilala ang nakatayo, may dalang kahon at may seryosong tingin. Ikaw na ang bahala ngayon, Marikit, ang sabi niya ng maihalong misteryo. Sa loob ng kahon ay mga dokumento, mga lihim na maaaring magbago ng lahat ng aking pagkakaalam tungkol sa pamilya at sa buhay ni Tito. Habang binubuksan ko ang mga laman ng kahon, unti-unti kong naunawaan na ang kwento ay hindi lamang tungkol sa akin at kay Tito. May mas malalim pang mga sikreto, mga lihim na matagal nang nakatago at naghihintay na madiskubre. Ang bawat pahina ay puno ng mga tanong na nagpapalalim sa aking pagnanais na malaman ang katotohanan.
Ngunit habang lumalalim ang paglalakbay ko sa mga lihim ng nakaraan, nararamdaman ko rin ang panganib. May mga mata na nagmamasid, may mga boses na nagbabanta, at may mga puwersang handang pigilan ako. Ngunit hindi ako susuko. Ang aking puso, bagaman sugatan, ay matapang at handang lumaban para sa katotohanan. Sa harap ng bagong hamon, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Ang aking pagkatao ay nagbago, mula sa isang simpleng dalaga na takot sa mga lihim, naging isang babae na handang harapin ang dilim upang hanapin ang liwanag. At sa paglalakad ko sa madilim na landas na ito, dala ko ang apoy ng pag-asa at katapangan. Ngunit bago ko pa man matuklasan ang buong katotohanan, may narinig akong malalapit na mga yapak sa likuran. Isang malamig na hangin ang dumaan. Ang kwento ay hindi pa tapos, isang bagong misteryo ang naghihintay na masolusyonan at ako ang susi. Handa na ba kayo malaman ang susunod na kabanata ng aking buhay? Ang lihim ay patuloy na buhay at ang katotohanan ay naghihintay lamang na matuklasan.